kung ang buhay natin ay nakasuko sa Panginoon and we have the Holy Spirit ruling in our hearts, kaya nating mag-control ng sarili. Hindi mo sasabihin, hindi ko matanggihan. Grabe, hindi ko matanggihan. Hindi, dahil may Holy Spirit sa'yo. The power of God's Spirit is upon you. You can say, no, not today, Satan. Not today. Not ever. Not ever. Bakit? Because your confidence is in the Lord. At ang bida sa ating kwento ay si Samson. Tingnan po natin ang buhay niya. Magsisimula tayo sa Judges 13 verse 1. Now the sons of Israel again did evil in the sight of the Lord. Paulit-ulit. Si Samson po ay isa sa mga pinakahuling judges. Marami hong mga naging judges bago si Samson. Pero paulit-ulit silang nagkakamali. Paulit-ulit nilang tinatalikuran si Lord. At dumating na nga yung panahon na may masama na naman silang ginawa. They did evil in the sight of the Lord. So the Lord gave them into the hands of the Philistines 40 years. Linawin po natin, ang Philistines po ay hindi Philippines. Huwag niyo sabihin, nabasa ko ang Philippines sa Judges. Philistines. Spelling po tayo. Philistines. At nasakop sila nito ang 40 years. Ito po ang pinakamatagal na pagsubok. Dahil hanggang sa paghahari ni King David, kalaban pa rin nila ang Philistines. Iba-iba pong naging kalaban nila. Mesopotamians, Moabites, Canaanites, Midianites, Ammonites. Pero pinakamatagal at pinakamalala itong Philistines. Ngayon, ang kwento po. There was a certain man of Zorah, isang lugar of the family of the Danites. So, ibig sabihin, galing sa tribe of Dan. Okay, Danites. Pag Danites po ang tawag, galing sa tribe of Dan. At nung unang panahon po, ang tribe of Dan ay nakatabi sa tribe of Judah. Eventually po, pag binasa nyo ang Biblia, lilipat itong mga tribe of Dan or Danites, lilipat sila sa norte ng Israel. Bakit? Dahil hindi nila magapi yung kanilang mga kalaban. So, ang ginawa na lang nila, okay, alis na lang tayo dito. Manakop na lang tayo ng ibang lugar. So galing po sa lugar na yon, itong pamilyang ito. Ang pangalan niya ay Manoah. Okay? So magkaiba po si Noah and the ark. Diba? Iba po siya dito. Si Manoah po ay apo niya. Hindi, joke lang. Si Manoah po ay ibang karakter. His wife was barren and had born no children. Wala silang anak. Okay? Parang kami, wala rin kaming anak. Then the angel of the Lord appeared to the woman and said to her, behold, now you are barren and have borne no children, but you shall conceive and give birth to a son. Manganganak ka. Pag yung mga ganitong klaseng kwento, alam mong espesyal. Kasi ina-announce sa'yo ng anghel sa galing langit na sinasabing, magkakaanak ka. So very exciting. Itong babaeng hindi magkaanak, itong mag-asawang hindi magkaanak, magkakaroon ng anak. Now therefore, ang bilin sa kanila, be careful not to drink wine or strong drink, nor eat any unclean thing. For behold, you shall conceive and give birth to a son, and no razor shall come upon his head. Bawal mo siyang gupitan. Ibig sabihin itong batang ito, siya talaga ang original na Rapunzel. Hindi, joke lang. No? Bawal siyang gupitan. For the boy shall be a Nazirite. Pag sinabi hong Nazirite, ito po ay parang dedicated to God. Ito po ay type of dedication na parang you are really set apart for the Lord. Ang buhay mo, pag ikaw ay Nazirite, dedicated to God. So ang ibig sabihin, huwag kang iinom. Asawa ni Manoah, huwag kang iinom ng wine, huwag mong gugupitan yung anak mo pag nanganak ka na. Bakit? Kasi kailangan separate siya, set apart siya para sa Panginoon. The boy shall be Nazirite to God from the womb. Mula sa sinapupunan hanggang lumaki siya, ito ang design ni God para sa kanya. And he shall begin to deliver Israel from the hands of the Philistines. Siya ang makakatalo. Siya ang makakatalo sa mga kalaban nilang Philistines. So 3 commitments po. Importante nyo pong tignan ito ha. Bawal siyang uminom.
Pakisabi ho sa katabi, bawal siyang uminom. Okay? Sabi nung katabi, buti siya yun. Hindi ako. Bawal po siyang uminom. Avoid contact with the dead. Bawal ho siyang dumikit sa patay. Kahit anong patay yan. And refrain from cutting hair. Bawal pong magpagupit. Okay? Marami ho ang mga Nazirite sa Bible. Si Samson, si Samuel, si John the Baptist po, merong for a time, no, parang may pagka-Nazirite yung kanyang upbringing. And even the Apostle Paul had some sort of a Nazirite vow. So marami silang gumagawa nito, hindi lang si Samson. Nanganak ho ang babaeng ito at pinangalanan niyang Samson, and the Lord blessed him. Gusto niyo yun? Wala ka pang ginagawang matino sa buhay mo. Binless ka na ni Lord. Pagkapanganak pa lang sa'yo, binless ka na ni Lord. And the Spirit of the Lord began to stir him in Mahanedan, between Zora and Eshtaol. The favor of God was with Samson. Katulad ho ng favor ni God kay Esther. At favor ni God kay Mordecai. Kung nakinig ho kayo kay Pastor Bong. Di ba? Nung pinag-usapan natin ito. So titignan natin, anong matututunan natin about practicing self-control sa buhay ni Samson? Unang-una po dyan, master your emotion. Pakisabi ho sa katabi, master your emotion. Pag sinabi yung master your emotion, kontrolin mo ang iyong emosyon. Huwag mong hahayaan na yung emosyon mo ang magdidikta sa'yo kung anong gagawin mo. Galit ako wala akong magagawa. Nagtatampo ako wala akong magagawa. Huwag ho niyong hahayaan yung emosyon na magdidikta. Tingnan natin kung ano ang problema sa emosyon ni Samson. Baka makarelate po kayo dito. Tingnan natin. Samson, lumaki na si Samson sa Judges 14, no? Samson went down to Timnah and saw a woman in Timnah, one of the daughters of the Philistines. Okay? Kalaban. Ibig sabihin, babaeng Philistine, kalaban nila yon. So he came back and told his father and mother, tignan niyo ho itong si Samson. May nakita akong babae sa Timnah. Sabi niya sa magulang niya. May nakita akong babae sa Timnah, isang Philistine. Now therefore, get her for me as a wife. Anong tugon sa kanya? Bawal po ito ha. Bawal siyang mag-asawa nang hindi niya kalahi. Bakit? Bakit bawal ho? Tingnan ho ninyo. Sabi ho dito, then his father and his mother said to him, is there no woman among the daughters of your relatives, among all our people, that you go to take a wife from the uncircumcised Philistines? Ang ibig sabihin ho nila, alam nung magulang ni Samson na bawal mag-asawa si Samson ng hindi Israelita. So ang tinatanong nila, anak naman, 12 tribes of Israel tayo. Wala ka bang nakita kahit isang maganda, kahit anong tribo natin? Wala bang maganda dito sa bayan natin, sa tribe of Dan? Wala ka bang nataypan kahit sino? Kahit yun na lang. Ano hong sabi ni Samson? Samson said to his father, get her for me, for she looks good to me. Ito ang problema, sabi ni Tim Keller. Samson's story isn't about strength. Lahat tayo ang alam natin, si Samson malakas, maskulado. Naglalaro ba kayo ng Samson, Delilah, and the Lion? Alam niyo ba yung laro na yon? Yung magtatalikuran, tapos haharap kayo, Samson, or Delilah, or Lion, di ba? Akala natin yun lang yung kwento Pero ang kwento po ni Samson ay hindi tungkol sa kanyang lakas. It is about his weaknesses. And no matter how strong Samson was, he still had weaknesses. Mahina po siya pagdating sa kanyang emosyon. Hindi siya makapagpigil. Hindi niya makontrol ang kanyang sarili. However, his mother and father did not know that it was of the Lord. Linawin po natin ito. Kung kayo po ay nagbabasa at makikita po ninyo na it was of the Lord, magiging palusot po ninyo yan. Sasabihin nyo, kung si Samson nga pwedeng mag-asawa, it was of the Lord. Kagustuhan ni Lord yon. Ang konteksto po nito, ang plano ng Panginoon, masangkot si Samson doon sa mga kaaway na Philistines para yung mga Philistines po ay maparusahan sa pamamagitan ng lakas ni Samson.
Malinaw po ba? Hindi ibig sabihin na ginusto ni Lord na mag-asawa si Samson. Tandaan ninyo, kahit wala siyang asawa, kaya ni Lord paglabanin si Samson at saka yung Philistines. Yun, nangyari lamang talaga na si Samson mapilit. Gusto ko ng asawang Philistine. Now at that time, the Philistines were ruling over Israel. Pangalawa, mind your weakness. Tignan po ninyong sarili nyong kahinaan. Lahat po tayo may weaknesses. Ang self-control po, magpapakita ng tunay na lakas. Sasabihin ng ibang tao, hindi tunay na lakas ang self-control. Isipin po natin, merong mainit ang ulo dito. Okay? May mainit ang ulo habang nagpipreach ako. May tumayo, tumigil ka dyan, Pastor Paul, magsuntukan tayo dito. O yan, di ba? Nagyaya po ng suntukan. Mapapakita ko bang malakas ako kung bigla akong tumalon galing dito? Ganun na. Ganyan. O mapapakita kong malakas ako kapag tumayo ako dito tumindig at sinabi kong, mamaya tayo mag-usap. Mamaya tayo mag-usap. Papakilala kita kay Jesus. Tapos, sumama ka na sa Kanya. Papakilala kita kay Jesus. Merong self-control. Di ba? Inimpit mo muna, hindi ka kagad sumapak. Yung ilan po sa atin, kaya tayo nasasaktan. Umaano tayo agad, umaaksyon tayo agad eh. Mind your weakness. Samson's strength became his very weakness. Panlabas na kalakasan po ang inasahan ni Samson. So kalas-kalas naman yung kanyang moralidad, nagka-problema siya. Tingnan ninyo. Samson went down to Timnah with his father and mother. Kasi nga, baka pakasal na siya eh, hindi ba? And behold, a young lion came roaring towards him. Naglalakad ho si Samson. Tapos bilang may, roar! May lion. Anong ginawa ni Samson? The Spirit of the Lord came upon him mightily, so that he tore him as one tears a young goat, though he had nothing in his hand. Biruin po ninyo, nagulat si Samson. Nagulat siya, nagulat ako. Pinunit yung leon. Di ba? Para ho yung ipis eh. Pag nagulat tayo, ipis! Papatayin mo agad eh, di ba? Parang ganun ho siya. Hindi ho niya naisip na siya ay Nazirite. At bawal ho siyang humawak, bawal ho siyang tumabi, bawal ho siyang lumapit sa kahit anong patay. Anong ginawa ni Samson? Pinunit niya yung leon eh, di ba? Namatay. But he did not tell his father or mother what he had done. O, pagkatapos niyan, tiningnan na nila yung magiging asawa niya. Okay, very good. Sige, maaasawahin na kita. Ganyan. Pabalik naman. He went down and talked to the woman and she looked good to sa. Ayan na naman, look good to you. Type ko nga siya. Sige, asawa ko na siya. When he returned later to take her, he turned aside to look at the carcass of the lion. Tiningnan niya yung bangkay. Bangkay na po yung leon. Okay? Tiningnan niya. And behold, the swarm of bees and honey were in the body of the lion. Naandun sa loob ng katawan ng patay na leon, merong mga bubuyog and there's honey. There is honey. What did he do? He scraped the honey into his hands. He got the honey. Parang, may honey dito Tapos, naglakad na siya at kumain. Alam niyo pong bawal yung ginawa niya? Bawal ho yun. It is not in accordance to the Nazirite vow na kakain ka ng pagkaing malapit at hindi lang malapit na andun mismo sa loob ng bangkay. Pero wala siyang pake. Sumunod po, then the Spirit of the Lord came upon him mightily. Kahit na may ginagawang mali si Samson, kahit na meron siyang mga pagkakamali, hindi siya nilubayan ng Espiritu ng Panginoon. At yung lakas niya ay nananatiling nasa kanya, kahit na may mga ginagawa siyang mali. Maganda ho itong kwentong to, kasi ganyan ho tayo eh. Minsan ho gagawa tayo ng kasalanan, tapos makaka-receive pa tayo ng blessing kay Lord. So akala mo, okay lang. So tutuloy-tuloyin mo lang yung kasalanan. Parang ganun ho si Samson, no? Tingnan mo, went down to Askelon and killed 30 of them. 30 ang pinatay, took their spoil, gave the changes of their clothes to those who told the riddle. Meron ho kasi siyang nagbugtong-bugtungan sila eh. Ang pinagbugtong-bugtong po niya, sabi po niya, ako'y prinsesa, nakaupo sa tasa. Ganyan, pinapahulaan. Ano yon?
Kasoy. Kasoy. Iba ho yung sagot ni ate dito. So parang nagganon ho si Samson. Ito pong babae, okay, nag-isip sila yung mga kababayan at natuntun po nila na kinain ni Samson yung honey doon sa leon. Kaya nasagot ng mga kalaban ni Samson. O anong ginawa niya? Pinagpapatay niya silang lahat. And his anger burned. Ayan. Nako, ito po ang kalimitang nangyayari. Pag kinanta niyo po sa puso niya, I want you to burn, burn for me, baby. Wala nang pong pagpipigil. Nagalit na lang siya basta-basta. He went up to his father's house. Ibig sabihin, nilayasan niya yung kanyang asawa at yung kanilang party. Lumayas siya. No? Anong ginawa? Samson's wife was given to his companion who had been his friend. Anong ibig sabihin yan? Wala ka na ngayong asawa, Samson. Pinagpapatay mo yung mga kababayan ng asawa mo. O ayan, binigay yung asawa mo ngayon sa iba. Pero si Samson, tulad ng sinabi ko, wala siyang, Wala siyang pake. Wala siyang pake. Hindi niya iniisip yung mangyayari. O ano pong nangyari? If we move to Judges 15, Samson said to them, this time I shall be blameless in regard to the Philistines when I do them harm. Kasi sasaktan na po niya, sinaktan ho at pinatay yung kanyang asawa at yung pamilya ng kanyang asawa. So sabi niya, maghihiganti ako. Anong ginawa niya? Samson went and caught 300 foxes. What does the fox say? Wag Samson, wag Samson. Ganon. Pero kinuha sila ni Samson. 300 silang pinagkukuha ni Samson. Took them and took torches, turned the fox tail to tail and put one torch in the middle between two tails. Na-imagine niyo po ba yung kwento? Sa galit ni Samson, nanghuli ho siya ng mga fox. Parang ganito. Tapos kinuha ho niya yung mga buntot, tinali niya at naglagay siya ng torch. Anong ginawa niya? Pinatakbo ho niya yung mga foxes doon sa palayan ng mga Philistines. Ano ang nangyari? When he had set fire to the torches, he released the foxes to the standing grain. Ito yung mga pwede nang anihin. Sinunog ni Samson, burning up both the shocks and the standing grain along with the vineyards and the groves. Later on, when he came to Lehi, the Philistines shouted as they met him. Kasi nahuli ho siya. Nahuli ho siya, tinali ho siya, nahuli, dinadala siya sa mga Philistines. Tuwang-tuwa yung mga Philistines. Nahuli si Samson! Tagumpay tayo! Panalo na tayo! And the Spirit of the Lord came upon him mightily. Yan na naman. Hindi matinong tao si Samson. Pero kahit na hindi siya mabuti, gagamitin pa rin siya ng Panginoon to serve His purpose. But that doesn't mean that Samson is holy and righteous. Hindi po porket pinasukan ho siya ng Spirit ng Panginoon at pinalakas siya nito, hindi ibig sabihin okay lang yung ginagawa ni Samson. Yan po ang ginagawa kay Samson. Came upon mightily so that the ropes that were on his arms were as flax, parang nangulantay na mga lubid at natanggal sa katawan niya. He found a fresh jawbone of a donkey. Humawak na naman ng patay si Samson. Nakakita ng patay na asno, kinuha yung jawbone ng patay ng 1,000 men. Gamit yung asno, yung bunganga ng asno. Mali na naman. Mali na naman. At hindi niya binabantayan yung kanyang weakness. Ano ang mensahe natin? Pakiulit ho. Okay, practice self-control. Pangatlo po, we have to magnify our God. Kung gusto ho natin na meron tayong self-control, ang bida dapat sa ating buhay ay ang kapangyarihan ng Panginoon. Hindi ang galing natin, hindi ang kakayanan nating magtiis. Kaya ko yan, dedmahin ko yan, deadma bells, deadma bells. O, deadma ka lang ng deadma, tapos anong mangyayari sa'yo? Masama na ang loob mo. Magkakasala ka niyan. Magnify your God. Piliin mong gawing bida ng kwento ang Panginoon. Punta tayo sa chapter 16. Samson went to Gaza and saw a harlot there and went into her. Nakikita niyo yung problema ni Samson? Ang problema ni Samson, akala niya kung sinong gustuhin niya, pwede lang niyang makuha basta-basta.
Wala siyang pakundangan kung ginagalang niya ang tao. Wala siyang pakundangan kung meron na siyang asawa o kung bawal niyang asawain ito. Wala akong pakialam. Wala na ho sa tamang wisyo si Samson. So nakakita po ng harlot o prostitute. At ayun, nakipagrelasyon dun sa prostitute. Ngayon yung mga Gazite sabi, "Uy, si Samson, ayan na naman. Meron na namang kasamang iba. Abangan natin. Paggising nila bukas, patayin natin si Samson." Yan po yung sabi dito. Zero-round nila, inantay nila, paggising niya bukas, papatayin natin siya. Minsan ho tayo, mga kapatid, dahil hindi ho tayo nahuhuli, wala tayong pakialam. Wala namang nakakaalam nung kasalanan ko eh. Akala mo lang wala. Pero meron. Sino? Si God. Akala mo walang nakakita? Kitang-kita ni God yan. At kung si God ang nakakita sa'yo, never mong matatago yan sa Kanya. Diba? Ano ang nangyari? Hinintay nilang magising si Samson. Tapos, pagising ni Samson, tinalo lang sila ni Samson. Pero hindi pa rin natuto si Samson. Pagkatapos nung pangyayaring yon, he came about that he loved a woman in the valley of Sorek. Ayan na naman, may nagustuhan na namang babae. At ang pangalan niya ay Delilah. Kilala niyo po si Delilah? Meron bang mga pangalan ditong Delilah? Wala. Okay lang po. Hindi naman po siya ang bida natin, no? The lords of the Philistines came up to her. Tingnan po ninyo mga Philistines. Alam nila ang kahinaan ni Samson. Hindi na nila iniisip, paano natin papatayin si Samson. Ang inisip na nila, sino bang palaging kasama ni Samson? Yun ang tanungin natin. So anong ginawa nila? Sabi nila kay Delilah, entice him. Oh, lumapit ka. Ganyan, entice him. And see where his great strength lies. Tingnan mo kung saan galing ang lakas niya and how we may overpower him, that we may bind him to afflict him. Tapos babayaran ka namin. 1,100 pieces of silver. Kung kayo ho si Delilah, mas malaki ho ang sweldo kung i-betray ninyo si Samson. Gagawin ninyo ang lahat. 1,100 pieces of silver ang kapalit. Gumamit si Delilah ng magic formula. Gumamit si Delilah ng alam niyang kahinaan ni Samson. Mahina ho si Samson pagdating sa emosyon. Hindi niya mapipigilan kapag ang kinanti mo ay emosyon niya. So anong sinabi ho ni Delilah kay Samson? Mahal mo ba ako? Bakit sinaktan mo? Yeah. How can you say I love? How could you say you love me when you would go? Ganon. Huh? When your heart is not with me. Niloloko mo ako, Samson. Sinabi mo, mahal mo ako. Pero niloloko mo lamang ako. Hindi mo ako mahal. Umiyak ho. Nang makaawa. You have not told me where your great strength is. It came about when she pressed him daily. Araw-araw. Sabi ho ni Delilah habang naghuhugas ng pinggan, hindi kita tatantanan. Makukuha ko yan, hindi kita tatantanan. Samson, mahal mo ba talaga ako? Tapos maghugas ulit siya ng pinggan. Samson, mahal mo ba talaga ako? Maghugas ulit siya ng pinggan. Isipin po ninyo, pagod na si Delilah. Lahat na ginawa ni Delilah para ibigay sa kanya ni Samson yung sikreto. Hanggang sa nainis si Samson, ikakamatay po niya yung pagkainis niya. Nainis na ba kayo ng ganyan? Umabot na ba kayo sa puntong sobrang inis po ninyo na parang huling araw nyo na dito sa mundo? Ganun ho ang pakiramdam ni Samson. Irita na siya. Delilah, paulit-ulit ka, para kang parrot, para kang myna bird. Hindi mo ako tinatantanan. Anong ginawa po? That's a trap. That's a trap for Samson. Kaya po madaling lokohin si Samson is because malayong-malayo na siya sa katotohanan. Anong ginawa ni Samson? He told her all that was in his heart and said to her, sinabi ho,
Hindi pa ako ginupitan eh. Kasi Nazirite ako. I belong to God. Kung gugupitan mo ako, matatanggal ang lakas ko. And I will be weak like any other man. Sa palagay po ninyo, nung sinabi ito ni Samson, anong tumatakbo sa isip niya? Sa palagay niyo po ba, ang iniisip ni Samson is, sasabihin ni Delilah, kawawa ka naman. I love you, Samson. I love you, I love you. Ingatan natin yung buhok mo. Helmetan kita. Sa palagay niyo po ba, yun yung nasa isip ni Samson? Definitely not. Nakita niya ilang beses, 3 beses, gusto siyang patayin ni Delilah. Gusto siyang ibigay sa kalaban. Pero sa puntong ito, hindi niya napigilan yung kanyang sarili. Binigay niya yung katotohanan. Alam niyang pwedeng mangyari sa kanya. Bakit binigay ni Samson ng sikreto? Yun ang tanong. We can't say na natatakot ho si Samson. Wala siyang takot. Wala siyang pake. Anong masasabi natin sa kanya? Bumigay na lang siya. Kahit malakas siya, kahit maskulado siya, pero kahit gaano kakalakas, hahanapan ka pa rin ng kahinaan ng kaaway. The Philistines seized him and gouged his eyes, and they brought him down to Gaza, bound him with bronze chains, and he was a grinder in the prison. Nasa bilangguan lang si Samson. Yun na lang ang naging ending niya. Salamin po ito ng mga nangyayari sa Israelites nung mga panahong yun. Pasaway sila, kaya binibigay sila ng Panginoon sa mga kalaban. It so happened, when they were in high spirits, yung mga Philistines, nagse-celebrate dahil si Samson ay talo na at sakop na nila ang bayan ni Samson. Sabi nila, call for Samson that he may amuse us. Pagtatawanan nila si Samson. Biruin ninyo, siga ka dati, tapos ngayon clown ka na lang. Pinagtatawanan ka na lang nila. Siga ka dati, marami kang napatay. Ay naku, maraming manlalait sa'yo. Siguro babatuhin ka ng itlog, babatuhin ka ng kamatis, kung ano-anong ibabato sa'yo, kung ano-anong sasabihin tungkol sa'yo, baka duduraan ka, papasakitan ka. Lahat ng bagay na yung ginawa kay Samson. They called for Samson from the prison and he entertained them and they made him stand between the pillars. Tumayo ho si Samson, nangihina, feeling niya wala na siyang lakas. Bulag ho si Samson, by the way. Nung kinuha siya ng mga Philistines, dinukot ho ang mata niya. So, kung kayo ho ay nawala ng paningin, malaki pong nabibigay ng paningin sa atin to feel confident. Pag wala kang nakikita, kahit may muscle ka, feeling mo mahina ka. Bakit? Kasi hindi mo nakikita sino susuntukin mo. Di ba? So, ganun ho ang trouble ngayon sa puso ni Samson. Bulag siya. Samson said to the boy who was holding his hand, may humahawak ho ng kamay ni Samson. Ang sabi niya, let me feel the pillars on which the house rests. Ilagay mo yung mga kamay ko doon sa mga pillar para makasandal ako. At yung bata po, masunurin, sinandal naman siya. Anong ginawa ni Samson? Sa unang pagkakataon, pangalawa actually, kasi yung unang pagkakataon, nauhaw si Samson, sabi niya kay Lord, Lord, mamamatay ba ako sa uhaw? Painumin mo naman ako. Binigyan siya ni Lord ng tubig. Sa ikalawang pagkakataon at dito hinang-hina si Samson, wala na siyang yabang sa sarili. Samson called to the Lord. Lumapit muli sa Panginoon at sabi niya, God, please remember me. Remember me, Lord. Huwag mo akong kalimutan. Ako si Samson. Ako yung judge na sinabi mo pagtatanggol ko yung mga kababayan ko. Huwag mo akong kalimutan, please. Please strengthen me just this time. Palakasin mo ko. I may at once be avenged of the Philistines for my 2 eyes. At anong ginawa ni Samson? Nakikita niyo yung larawang ito? Bulag si Samson, pinagtatawanan si Samson, pero hawak yung 2 pilar ng lugar na yun. Binigyan siyang muli ng Panginoon ng lakas. Anong nangyari? Samson said, let me die with the Philistines! At tinulak niya yung pilar. At yung buong bahay na tinutuluyan nila gumuho. So that the dead whom he killed at his death were more than those whom he killed in his life. Mas marami ba ho siyang napatay sa pagkamatay niya kaysa nung malakas siya. Pinalakas muli siya ng Panginoon at nagawa ng Panginoon ang purpose. Ano ba yung purpose ng Panginoon? Magapi yung mga kaaway, manghina yung mga kaaway. So maraming napatay si Samson at his death.
Later on po sa New Testament, makikita ninyo, babanggitin si Samson sa Hall of Faith. Ibig sabihin, nanampalataya si Samson na kaya siyang bigyang lakas muli ng Panginoon. Samson, he was there in the Hall of Faith. From weakness were made strong. That is a picture of who Samson was. Nanghihina siya, pero ngayon, binigyang lakas siya ng Panginoon. Posible po tayong bumalik. Posible pong bumalik. Mabuti na lang dumating si Jesus. Mabuti na lang po ginawa ni Jesus ang hindi magagawa ng kahit sinong judge, ng kahit sinong superhero, ng kahit sinong Bible character. Mabuti na lang dumating si Jesucristo. Binigyan tayong lahat ng pagkakataon. Kahit sira ang ating buhay, binigyan tayo ng pagkakataong mabuhay ng tama, mabuhay ng wasto. Sa araw pong ito, kinokontrast po natin ang karakter ni Samson at ang karakter ni Jesucristo. Sa araw na ito, alam natin sa ating tradisyon, ito po ay araw ng palaspas. Kung saan po winelcome si Jesus Christ sa Jerusalem. According to Matthew, when Jesus came and he rode the donkey, hindi pa ho kabayo, hindi karwaheng sinakyan niya, kundi isang asno. Lulan-lulan si Kristo ng very humble animal na katulad ng isang donkey. At ang mga tao, sinalubong siya at sinabing, Hosanna in the highest. Dahil kinikilala nila, si Kristo ay hindi lamang teacher, si Kristo ay hindi lamang miracle worker, si Kristo ang pinangakong tagapagligtas. At winelcome nila yan. Alam niyo hubang yung mga palaspas ay hindi nila pinalaspas lang. Nilapag nila yan sa lupa kasama ng kanilang mga robes para yung dadaanan ni Jesus maayos. At napaka-humble po ng pagpasok ni Jesucristo. Sabi ho nung iba, kung siya ang Messiah, bakit dapat sinakay natin siya sa sa giraffe o di kaya sa rhinoceros, parang powerful. Pero pinili ho ni Jesus na pumasok gamit ang isang donkey para ipakita na siya ay servant. Hanggang dulo, He is serving the will of the Father.